Mga boss, so Sakura AB778, ang dumi ng kuko ko talaga oh. Tayo nakapaglinis. Sakura, ano to, pangalan ng may-ari. Ayan, to Sir Bob. Tapos shoutout na lang sa may-ari nito. Iyan na natin masilaw. Kay ano boss, Sandy M Taladtad ng Sulipan, Apalit, Pampanga. Yan, shoutout sa mga viewers natin dyan sa Pampanga. Shoutout po sa inyong lahat. Papagawa niya to, ang problema daw ay may crackling sounds or kumakalas ko. So buksan na muna natin para ano, at baka may habol pa sa birthday ata ng anak. So sana mayari ko to. Tabi tayo ng audio at saka speaker. Testing muna natin. Power on natin mga boss. Ito yung ano. Ayun problema ng speaker niya. Pag on mo, lumalagapok na agad oh. Yan. Tingnan natin kung tumutunog. Oh, ba't walang sounds? Kailangan pa bang ano? Fill out. Ito. May tama din yung ayun. Volume natin. Gumagana kaya lang may lagabog pag inon. Ayan oh. Try natin yung kabilang channel sa right. Ba't walang sounds? Walang sounds yung isang channel mga boss. Wala rin reaction sa speaker. So yung isang channel walang sounds. Itong isa meron. Yan. Dito sa right wala. Yung left meron pero lumalagabog. So possible na may problema ata sa audio. Ito yung selector niya. Pero ayusin muna natin yung lumalagabog at saka magpapalit tayo ng capacitor. Pinagpaalam muna to sa customer. Tsaka yan. Then tingnan natin kasi kumakalaskos daw to mga boss eh. Ibalik nga natin sa kabila. Ayan. Ayun. Natin. So nawala yung sounds. Diniin ko lang dito, nawala na yung sounds mga boss. Yun, nagpitik yung relay. So buksan na lang natin tong board para ma-inspection natin. Kasi may problema talaga eh. Ulitin nga natin. So alamin na lang natin kung ano nangyari dito. So kalasin muna tong board. So mga boss, ito na yung board. Atas muna natin. Yan. Ito na yung board na kalas natin. Ngayon, napansin natin dito, pag kinabit yung speaker, kumakalabog agad. Pag on mo, sabay din kumakalabog. Kaya titingnan natin tong relay, baka may problema. Tsaka napansin ko dito, ayan, may kalawang, yung apat na jumper na yan. Siguro, palitan na rin natin. Pero may repair na rin to, ayan o. So may mga ginawa na dito tulad yan 10K, 47K. Siguro palitan natin yan ng ano 18K ang value niya, edi 18K yung ilalagay natin. So nag-series sila kasi wala sigurong eksaktong available na resistor. Pwede naman yan. Pero dahil meron tayong resistor na ganyan, ibalik natin sa dati. Ganon din na nangyari dito sa kabila. Ngayon tinitingnan natin yan kung may corrosion or may tama yung ano board. So tiningnan natin yung solder side. Ito naman yung solder side niya mga boss. Ayan. So ano mangyari dito? Check muna natin yung relay. Relay muna, relay. Yung relay, ito yung pinaka-input niya. Dadaloy dito yung speaker at tatawid. Papunta na dito. So yan, sa speaker. Ganon din sa kabila. Yan. So check natin kung may nag-short dyan. So dapat hindi pa yan connected kasi
hindi pa gumagana yung coil. So kung gagana na yung coil, saka lang yan magsiswitch. So dapat open yan pag tinister mo. Katulad nito, okay, open. Yung kabila naman. Ayun. So shorted na siya mga boss. Ibig sabihin yan, palitan na natin ng relay. Pero nagtataka tayo, bakit hindi tumutunog yung left channel? So baka may problema din. Then ayusin na lang natin yung mga hinang kung may aayusin. Katulad nito. Ayusin na lang natin. Okay, yun muna ang gagawin natin dyan. Ay, nasa ilalim. Na-repair na rin pala ito siguro yung may-ari na nag-DIY nito. Pwede naman yan. Nagpalit na rin siya ng mga ilang jumper. Siguro naunahan na niya pagpalit to. Mga jumper dyan. So maganda yan, okay yan. Napalitan na ng jumper. Tapos dito naman ay ano ba itong nakalagay dito? 36 volts, parang upgraded na rin to na version. Kaya ako papalitan kasi kung titingnan nyo yung capacitor niya, magkaiba ng size. Tapos yung supply nito ay 42 volts. So mas mainam para safe na safe, lagyan natin ng 10,080 volts kasi ang nakalagay dito 6,800 lang. So para mas maganda at mas malakas or mas stable yung supply. Ganun muna gagawin natin dito. Babaklasin natin yung relay. Titingnan natin kung ano nangyari. Okay, so kidalas na natin yung relay. So ito nga may mga sunog-sunog na. Ang nangyari pala dyan, naluto na yung ano nyo. Tapos ayan dumikit na yung contacts nya. Ayan, yung kabila, kung papansin yung kabila, ayan yung kabila, baka nagalaw pa. Pero dahil dumikit na nga siya dito, may problema na. So palitan natin to, 12 volts lang naman. Tapos naman dito sa mga hinang, siguro ayusin lang natin ng konti. Tapos linisan natin ng thinner. Okay? Unang papalitan relay. Ayusin lang natin tong sa speaker terminal siguro. Pero pwede pa naman siguro to. Pero sige, ayusin lang natin. May capacitor na bago, yung relay. Ayan na, nagpalit na tayo. Ito yung mga pinagpalitan. So power on na natin. Yan, tingnan natin yung relay kung magsiswitch. Ayun. Volume. Tweeter na lang natira sa ko Naku, mukhang natuluyan mga boss yung ilipat ko nga dito sa kabila. Mukhang natuluyan. Mukhang natuluyan yung ko. Yung speaker. Buksan natin to mamaya mga boss, tingnan natin. So buti na lang may speaker tayo dito na may bibili sana. Testingan natin dito. Mukhang nadali. Kanina kasi yung may ginawa ako kanina nung 'di ba parang gumalaw pa to. Yung huling galaw niya tapos pagbaba, yun na siguro. Kasi nga ang problema yung relay shorted na. So try nga natin dito. Ayun. Okay. Tumunog na kabila. Ito yung hindi gumagana na part, yung nasa left. Alright. Nakaano pala dito kanina yung balance. Balance niya. Ngayon, kabilaan na tumutunog. Titingnan na lang natin yan kung kung may kaluskos pa o obserbahan ko. Kasi tawag dito, panda rin natin ng ganyan, tahimik lang para malaman natin kung may kaluskos or or wala. Pero bubuksan natin tong speaker ko.
So lagay natin dito yung stand. Nasaan na ba yung sa cellphone stand ko? Tingnan natin kung ano nangyari. So tika lang, ayusin ko muna mga boss. Mukhang natuluyan mga boss. Ayun na, nahulog pa yung ano. Nako, amoy ano mga boss. Naaamoy ko yung ano, amoy sunog. Amoy sunog po yung speaker natin, sayang. Na-disgrasya lang. First time ko masunugan ng speaker habang nagre-repair. Dapat nilalagyan ko to ng valve eh. Valve at saka capacitor. So harap muna natin. Magulo pa yung book natin. Amoy sunog eh. Kawawa. Sayang. Original pa naman. Nasunog lang. Wala tayong magagawa. Hindi ko naman nakalain na masusunog talaga siya kasi ang nangyari sa kanya, gumalaw lang ng ganon, tapos bumalik sa ilalim, tapos pinatay ko na kasi nga nagdikit na yung relay. Ibig sabihin nagpo-protect yung ano, may problema na tong relay. Sayang. Pero itabi ko lang, baka balang araw pag medyo may bakante ako, pwede ko to palitan ng voice coil o i-rewind ko. Maganda pa naman yung mukha niya o yung cone niya, pwede pa magamit. So sa ngayon, ang gagawin natin dyan ay yung speaker dito na Digis, butasin ko na lang muna dito, tapos takpan ko tong mukha para ano, para magamit. Yun na muna ang gagawin ko dito sa ngayon. Gagawan ko na lang ng paraan. So itong ano, amplifier, gumagana naman. Ayan o, switch na. Yan. So yan muna yung ano. Obserbahan natin kung may kaluskos kada isang channel. Tapos kada isang channel, tapos kung okay na, saka ko na ano, pero i-chat ko muna yung may-ari. Nangyari mga boss, gagamitin natin to, ilalagay natin dito, pang testing lang naman natin. Tapos itong dati na butas, so nagkatayo ng kahoy, yung ilalagay natin sa tweeter. Yan, dyan natin ano, nagkat din tayo para may lagay dyan. Tapos magbubutas na lang tayo dito para sa ano niya, para sa output niya. Pero gagawa natin ng capacitor at saka valve yan para pang protection. Tapos gagawan din natin ng bypass uli. So sinukat ko naman, okay na yung tabas ko. Sakto naman siya. Ayan yung ilalim niya. Sakto lang din. Yan lang muna ang gagawin natin. Tapos ito, para may testing na naman ulit. Testing ko na kahapon, okay naman. Nakalimutan ko lang kausapin yung may-ari. Yung speaker mga boss na ikabit na natin. Ito yung tweeter. Tapos ito yung pinaka-protection natin. Naka-on ngayon. Meron pa rin kaluskos. Yan o. May kaluskos pa rin pero sa kabila tahimik. Ilipat ko sa kabila. So yung kabilang channel meron pa yung kailangan ko talagang bukasan itong ano, itong harapan para malaman. Isa talaga sa mahirap patinuin mga boss sa sakit ng amplifier yung corrosion or kaluskos. Katulad nito, kinalas na natin. Nakita natin ito yung board galing doon, papunta na yan sa main amp, tapos dito. Hindi ko lang alam kung rinig dito sa ano nyo, sa recording ko. Pero dito sa akin, rinig ko yung kaluskos. Meron siyang kaluskos sa isang channel. So ito yung pinaka-input, bala ko dyan ano. Malinis naman kasi yung pagitan eh. Wala namang ano, tingnan nga natin.
Ayan yung gap niya oh. Okay naman pero may mga ano, linisan ko na lang. Siguro magpalit tayo diyan ng ano, ng IC. Tapos so deduction method yung ginagawa natin dito. Ngayon, hinang ko na yung galing doon sa tone control. Ito kasi another feature to ng ano na extra ano kumbaga DSP, Digital Sound Processor. Plus doon sa tone control niya, sa volume diyan. So ginawa ko dito una, ito kasi yung output papunta na doon. Tapos nagpalit ako ng IC, GRC4558 wala pa rin. Kaya ang ginawa ko, trinis ko kung saan yung audio niya na ano, papunta dito. Hinang natin dito, ganun pa rin hanggang sa nakarating tayo dito. Hinang ko din tong capacitor na to, ayan. Ganun pa rin. Hindi, nung hinang ko to nawala yung kalasus. Ngayon, output na to nitong DSP side na to. Ngayon, ang hinang ko naman yung input niya, yung galing doon. Kung susundan tong ano na to, linya na to, ay papunta na to dito, input, tatakbo dyan, tapos yung volume na yan, yung sub-volume. So, nihinang ko to, may kaluskos pa rin, ibig sabihin, andito yung problema. So, try ko magpalit ng IC pa isa-isa. Ito muna, tapos sunod, ito, hanggang sa yun, paunti-unti. Okay tayo, bali dito, isang IC pa lang ang napalitan natin, pa isa-isa, tapos titesting na natin. Ipa-power on ko na, mga boss, yan. Nag-ilaw na ba? Silipin nga natin sa ilalim. May power na ba? Ayan, may power na pala. Ayun, may display na. So, tahimik na siya ngayon mga boss. Tahimik na. Speaker. So, tahimik na. Wala na yung kaluskos. So, ngayon, ikakabit ko na yung hinang dyan para matisting na ng gusto. Kung magkakaroon pa ng ano. Pero may kunti pa eh. May kunti pa. Palitan ko na lang siguro yung apat. Ilan pa to? 1, 2, 3, 4. Para sigurado. Yan o. Napansin ko, sabi ko parang tabingi o. Tabingi yung pihitan niya. Nung nakalas ko tong isa, yung isang board, ano pala hindi natanggal ni kuya yung ano, yung mga lock dito. So dapat tinatanggal yan para flat. Kaya pala tumabingi. So kakalasin ko rin yan kasi ang problema nitong dalawang board sa taas ay ayaw gumana or sobrang hina ng audio. I-check natin yung supply dyan, yung ano, pero kailangan linisan muna natin para ano, ma-double check natin kung may problema sa supply or ano. Tapos yung hinang dito, ayusin na lang natin. Maganda naman yung hinang niya. Ayusin lang natin kasi nakaangat ng konti. Pwede nating ulitin kasi tumabingi nga. Para malinisan din natin yung pinaka-board niya. Wala namang corrosion, wala namang, double check lang natin yung switch at saka yung iba pang mga ano dito. Kung hindi, baka may sira yung IC nito. So usog ko muna tong ano, tapos ulitin natin yung hinang. Hindi para ayusin yung hinang, kung hindi yung ano, nakaangat kasi ng konti yung mga paa. Ayan, may angat ng konti para pantay. So dito, anong nangyari pala mga boss, okay na siya. Ibabalik ko na lang. Yung value, yung dalawang sa tone, 10K ang nakalagay, ang nakadesignate ay 50K. Ayan o, 50K. 50K. So okay na yan. Dito, tingnan nyo. Ito pang isa. Tingnan nyo, 10K. Yung dapat sa kanya ay 50K. 50K. Ang nakalagay 10K. So itong isa, ganun din, papalitan ko din. Para okay na. So subukan ko na lang uli. Ibalik natin. Natapos ko rin itong sa mic. Ito yung mga pyesa na pinalitan. Ang problema nitong isa, yung mali yung value. Pala nagpalit tayo ng apat na potentiometer kasi 10K yung nilagay, 50K dapat. So hindi natin alam kung ano nangyari, baka nakalimutan. Tapos yung mga ano, tabingi, naayos na natin din. Ayan yung mga pinagpalitan natin pyesa, yan. Bago na. So power on na natin. Ito kasi ang nireklamo ng may-ari. Ito kasi gumagana naman, itong dalawa hindi. Kaya testing natin. Ito muna.
Ayan. Ito yung speaker natin. Sound check. Yan. Tapos lipat natin dito sa kabila. Ito naman yung number 2 yan. Okay na. So mga boss, wala na rin yung kaluskos kabilaan. Bali final na lang to. Bukas final na lang na testing. Then ibalitaan ko na yung may-ari kung ano nangyari dito. Ganoon na lang. So pag ganito talagang medyo masaklap pa nangyari dito sa kasi napansin nyo nagbago na yung speaker ko. First time ko masunugan ng patay mo na. First time ko masunugan ng tawag dito. First time ko masunugan ng speaker. Hindi ko alam kung bakit nasunog yung speaker. Although alam ko nga na may problema yung relay. So hindi natin inasahan, bumigay yung speaker na kinabit natin. Ganun talaga. So far ito pa lang yung nakasira ng speaker na pan-testing ko. Simula nung nagba-vlog ako, ngayon lang din ako nasunugan uli ng speaker. Mga boss, sa amplifier lang na to. Hindi naman ganun kagrabe yung sira niya sa amplifier section, pero dahil nga doon siguro sa sa yung relay niya ay shorted na. So pag on ko siguro, tapos sabay pa yung crackling sounds, ay natuluyan yung speaker, amoy sunog eh. Tapos dito tayo natagalan. Unang-una sa kaluskos, IC at saka GRC 4558 din ang naging sira. Tapos sa mic naman natagalan din tayo dyan. Isang araw din inabot yung dalawang mic na yan. Kinalas natin tapos troubleshoot natin. Ang tagal kasi mapatino ng mic na yan. Buti na yari natin. So sa ngayon ayos na. Final testing na lang bukas. So kakabit ko lang yung mga knob. Okay na to. Kaya siguro mga boss na ibalik ko na. Ayan. Yung kabit natin yung isa. Hello. Ayan, gumagana na yung mic 1 and 2 niya. Pati sa baba. So ayos na siguro to. Papatugtugin ko na lang ng patugtog ko na lang ng music, tapos pag okay na i-release ko na to.